Sinamahan ng ilang kongresista ang pag-alis ng 2026 budget para sa flood control project sa gobyerno lang ang nagpopondo. Mahigit 200 bilyong piso yan. Nahahanapan na lang ng ibang pagkakagastusan. Nakatutok si Joseph Moro. On September 16. Mula sa orihinal na mahigit 881 billion pesos, mahigit 625 billion pesos na lamang ang hinihinging budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa 2026. 29% o mahigit 250 billion pesos ang tinapyas. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ito ay dahil tinanggal na ang para sa mga lokal na mga flood control projects. Alunsunod yan sa utos ng Pangulo na i-zero ang budget sa mga proyekto kontra baha. Ang itinira na lamang ay ang 15 billion pesos na halagang sagot ng gobyerno sa mga foreign-assisted flood control project tulad ng Pasig Marikina Rehabilitation Project. May bahagi kasi ng pondo para dyan na inutang sa ibang bansa at obligadong tapusin. Bukod pa sa mahigpit na binabantayan ng mga nagpautang. Tapusin na lang muna natin yan. Ayusin po natin ang mga ginagawa nating ongoing na flood control all over the country. For 2026, zero muna tayo. Ito na ang pinakamababang budget ng DPWH na isinumite sa Kongreso simula noong taong 2020. Wala munang pondo para sa mga flood control projects hanggat hindi nasosolusyonan ang problema. Pero paano ang mga pagbaha na nangangailangan ng aktual na solusyon? Sabi ni Dizon, may mga flood control projects naman na napondohan na noon pang 2024 at ngayong taon. Tanong ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, paano ang pondo sa dredging sa kanilang lugar na isa sa mga nasagasaan? Unfair naman po yun. Yun po matagal naghihintay. Tapos ang maghihirap ngayon, yung mga kababayan nating babahain sa susunod na taon. Itutuloy yung palpak, pagkatapos, hihinto yung matitino. Natanggal din ang pondo para sa bypass road sa lugar nila ayon kay Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez. 5 taon na niya itong pinupondohan. Nothing is left. That is the situation, Mr. Secretary. This is only about 900 million. That is why of the Region 10, the district of Congressman Rodriguez is the biggest reduction. Not because of flood control, but because of these bypass roads. So I am asking, appealing to the Secretary, can you restore this? I think it was looked at as multiple packages. We will find a way to restore this. Umaasa pa rin ang mga kongresista na uubra ang pagbabalik ng pondo kung hindi naman anila para sa flood control. So wala na makapagsingit, sir, na yun ang instructions sa amin. Yun lang kailangan natin bantayan. Kung may ibabalik man, kung saan man papunta, kailangan ma-verify na yun talaga yung kailangan. Hindi rin ibig sabihin na babawasan ang gastusin ng gobyerno sa 2026. Ang lampas 200 bilyong pisong tatapisin kasi sa pondo kontra baha, hahanapan ng ibang pagkakagastusan tulad sa edukasyon o kalusugan. The prerogative of the President, I think he will choose which department, how much, and which department to transfer the funds. And then, through the secretaries, siguro sila na magpa-prioritize. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa Camarines Sur, hindi matapos-tapos ang flood control project sa Rangas River. Utay-utay na nga ang paggawa, ilang parte pa nito ang gumuguho tuwing may bagyo. Silipin yan sa pagtutok ni Mark Salazar. Sa paanan ng Mount Isarog sa bayan ng San Jose, Camarines Sur, dumadaloy ang malaking waterway na Rangas River. Dito matatagpuan ang flood control project na utay-utay raw kung gawin at palaging may gumuguhong parte pag may bagyo. Kapag naglagay ka kasi ng utal-utal, naglagay ka ngayon, masusundan siya after 3 years, after 4 years, andyan na yung bagyo. Yung dating maikli na nilagay mong riprap, tatamaan na naman ng bagyo, ikutan ng tubig, giba na naman. Nung manalasa ang bagyong Christine Oktubre nung nakaraang taon, malaking bahagi ng lumang riprap ang gumuho. Pati ang pundasyon ng mahalagang tulay ng San Jose, papuntang Naga City, nadadamay ng mga pagguho. Yung ilalim ng foundation ng bridge, kung nakita nyo po, di ba yung poste, medyo may nakakalkal na doon ng tubig kasi doon umiikot yung tubig. Doon magsisimula yun. Pag nasira yun, mas problema po kami kasi isa sa secondary arterial road po yung Pugay section.
pag naparelisa po kami doon, apektado po yung transport ng karating ng buong distrito namin papuntang Naga. Kasi isa yun sa economic highway namin. Pinuntahan namin ang nakakasakop sa proyekto ang DPWH Kamsur 4th District Engineering Office, pero itinuro kami sa regional office. Hindi naman sinasagot ang tawag namin ng DPWH Region 5 na siyang nag-implement ng proyekto. Ayon sa On-Site Project Board, ang Alro Construction and Development Corporation ang kontratista ng proyektong ito na nagkakahalagang 121.68 million pesos. Base sa datos ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, ang ama ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez ang authorized managing officer ng Alro Construction and Development Corporation. Sinusubukan namin kunin ang panig ng Alro Construction at ni Congressman Gutierrez. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pare-pareho ang ilan sa mga board director ng 7 o 8 sa 15 kontraktor na pinangalanan ng Pangulo na naka-corner ng mga flood control project. Ayon po yan sa task force ng NBI na nag-iimbestiga rin sa issue para suportahan ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nakatutok si John Consulta. Gumugulong na ang investigasyon ng NBI Task Force para suportahan ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasama po dito yung mga accountants, forensic accounting na gagawin, mga investigador, at kasama rin po yung mga money laundering aspect. Kasi ang gagawin po natin, kagaya po ng nauna ng ginawa, magkakaroon po tayo ng mga seizure, freeze orders sa mga properties. So meron din po tayong mga eksperto na sinama dito sa NBI para po magtulong-tulong at ilulunsad po natin ito kaagad-agad. Wala raw sasantuhin ang investigasyon. We just have to gather the evidence. Call a spade a spade. Nobody will be spared. Ano yan, we're also reviewing the contracts of the DOJ regarding the 15 firms that were cited by the President. Saklaw rin kaya sa kanilang investigasyon ang ilang mambabatas? Kung sinabi ng ICI, isama ninyo sa investigation ito, senator, congressman, then wala po tayong magagawa, tatrabahuhin po natin yan. We are working closely with AMLAC. Makikita po ng AMLAC, ilambawa si senator ganito ay ikaw ang kunyari ang dami. Makikita namin if you have the capacity, makikita ng AMLAC. So, huli ka pa rin. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ngayon pa lang nakita na raw nila na 7 hanggang 8 contractors sa 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang may overlapping na mga pangalan na Board of Directors. ABCDE contractors have the same sets of officers. Nakakakita kami ng rigging ng bidding process. No? Yung ABCDEFG na yan, nakipag-bid sila, kahit na sino manalo doon, kanila pa rin. Sila pa rin. Umiikot na rin daw ngayon ang mga NBI agents na may kasamang engineers sa mga proyektong substandard at nawawala o ghost projects, partikular sa probinsya ng Mindoro at Bulacan. Ayon pa kay Santiago, kasama sa mga iimbestigahan din nila ay ang itinatayong NBI building sa Taft Avenue na nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos matapos madiskubre na nanalo sa bidding ay parehong pagmamay-ari ng mga diskaya. Imbestigahan namin mabuti. Ano ba ito? Baka hindi magawa yung building namin. Baka kulang-kulang yung substandard yung bakal. Nandun kami, lumindol, bumagsak yung building namin. Ngayon ko lang nalaman yan, that the Discayas were part of it. Very close to home. Kaya hindi ho natin papayagan talaga na lumusot ito ng malugi na naman ang gobyerno sa ganitong usapan. Kaya titingnan natin progress billing, titingnan natin yung contract, and we will talk to them. Kung sino ang kausap nila, kung sila yung hinahinga ng pera tungkol sa isyong to. Isusumiti raw ng task force ngayong araw sa DOJ ang kanilang initial report. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.